halos 1,2 milyong piso na raw ang halaga ng funeral benefits na naibigay sa mga naulila ng mga biktima ng sunog sa Kentex Factory sa Valenzuela nitong Mayo. May live report si Tuesday Sagunyo ng Super Radio DZWB. Tuesday? Susan, nabayaran na ng Employees Compensation Commission o ECC ang funeral benefits ng 72 sa kabuang 74 na benepisyaryo ng nasunog na paggawa ng tsinelas sa Valenzuela City o Kentex Fire Tragedy. Sa isinagawang National Peso Congress sa PICC, sinabi ni Labor Secretary Rosalinda Baldos na umabot sa kabuang 1.44 million pesos ang naibigay na funeral benefits sa mga naulilang kaanak ng mga biktima. Nakatanggap din ng inisyal na bayad na 114,572 pesos ang 5 sa 9 na survivors ng trahedya bilang survivorship pension. Ayon kay Baldos, tanging 2 lamang sa 74 na benepisyaryo ang hindi pa nabayaran dahil pawang hindi pa na-interview ng SSS ang mga ito dahil hindi nagpakita ng interes na maghain ng claims. Samantala, nabayaran na rin ng SSS ng tig 20,000 pisong funeral benefits ang 71 benepisyaryo habang naipalabas na rin ang kabuang mahigit 386,000 pesos na survivorship pension sa 10 sa mga benepisyaryo. Sinabi naman ni ECC Executive Director Estela Banawis na nagbayad na rin ang pag-ibig ng funeral benefits ng tig-6,000 piso sa 11 benepisyaryo habang nag-refund din ito ng kontribusyon sa 11 iba pa na nagkakahalaga ng mahigit 151,000 pesos. Iginiit ni Baldos na nananatiling nakafocus ang DOLE sa pagbibigay ayuda sa mga pamilya ng Kentex Fire Tragedy sa pamamagitan ng Kamanaba Field Office ng DOLE NCR na nakapagbigay na rin ng 10,000 pisong halaga ng livelihood grants sa bawat isang benepisyaryo at survivors. Susan? Tuesday, ibig ba sabihin nito na ibibigay talaga yung mga benepisyon dapat matanggap ng mga naging biktima ng sunog dyan sa Kentex? Yan ang tiniyak nitong si Secretary Rosalinda Baldos. Ayon nga sa kanya kanina, hindi naman pinababayaan ng gobyerno yung mga naging biktima ng malagim na trahedya. At yan yung pinasiguro niya dito sa mga kaukulang ahensya katulad ng ECC, SSS at Pag-ibig upang hindi naman umasa sa wala yung mga naulilang kaanak ng mga biktima. Susan? Pero nakakausap ba nila yung mga biktima to make sure na talagang itong mga sinasabing benepisyo nakakarating sa kanila talaga? Tama ka dyan, Susan. Ang sabi nga nitong si Secretary Baldos, mayroon silang mga team galing din sa ECC na nagbabahay-bahay doon sa 74 na mga kaanak ng mga biktima, maging ng mga survivor at ipinaliliwanag sa kanila kung ano yung mga karampatang benepisyo na kailangan nilang matanggap. Gayun din kung ano pa ba yung mga pangangailangan nila upang matulungan pa sila ng gobyerno kung kakayanin pa. Susan? Oo. Kasi di ba mas maganda ng Tuesday talaga, total di ba ilan yung namatayan dyan, ilan yung mga biktima, talagang magkaroon sila din ng pakikipag-usap para lang malaman na talagang nakakarating at naibibigay yung mga benepisyo. Kasi alam mo naman minsan, di ba, kung gusto mong magsabi ng hindi totoo, madali lang yan. So kung makakausap, at least malalaman kung ano yung katotohanan doon sa mga sinasabing benepisyo na natanggap na nitong mga biktima. Totoo yan, Susan. Actually, sabi nga ni Secretary Baldos, meron silang monitoring team. Inaalam kung natanggap nyo na po ba, kung ano yung benepisyo. Ganito po ang halaga, alin pa po ba ang hindi nyo natatanggap, at ano po pa yung inyong pangangailangan pa. So, yung mga yan ay nasusubaybayan naman ng DOLE. Susan? Maraming salamat. Tuesday Sagunyo ng Super Radio DZWB.